Amen! Hallelujah! Welcome to Jesus Christ Forevermore Christian Church, a full gospel, non-sectarian, Bible-based, Christ-centered church. So po ang ating pong church ay wala pong itinataas na anumang sekta. So ano man ang iyong relihiyon, po, hindi po natin pag-uusapan ng relihiyon sa lugar na ito, sapagkat naniniwala tayo that Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. So tayo po lahat ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi purihin, sambahin ng Panginoong Jesus, pakinggan ang Kanyang mga salita. At ngayon po sa umagang ito, ang ating mga puso, ihanda po natin, sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, magandang umaga ulit sa ating lahat at sa ating Diyos. Permiso pa, palapakan natin si Lord. Kahit mawag sa Panginoon, sa umaga nito, hallelujah. Sa kawalan, pag-ibig
Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. So yung pagkakapagod mo sa pagkakas. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming Yes, so Lord, hallelujah, Lord. Heavenly Father, we give you thanks, we give you praise. Truly, you're the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, this is a great day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Lord, maraming salamat, Ama, sa umaga ito. Lord, pinagkalog niyo po ang anim na araw sa paggawa po namin sa pagtatrabaho. Ngayong araw ito, Lord, marapat lamang pong pangurihan ka, pasalamatan ka. Ibibigay namin, Lord, ang araw na ito sa aming pong pagpapulit, pasasalamat sa inyo, Ama. Dalangin po namin, Lord, ang bawat isa, Lord, ay sumunod at makinig sa inyo na mabuting balita ngayong araw ito. Nang sa gayon, Lord, ay maibigay niyo po sa amin ang tunay na liwanag at mensahe niyo po sa bawat isa na kung saan po kailangan po namin ng pag-ibig sa bawat kapwa namin, O Lord. Maraming salamat, Ama. Kaisa namin po ang buong Jesus Christ Forevermore Christian Church sa iyong pong pangunguna, O Lord, ng Banal na Espiritu na kami po nagpupuri na sama-sama at salo-salo nagpapasalamat ngayong araw na ito sa Bulacan, maging sa Tigbawan, Southern Leyte at sa Davao City, O Lord. Maraming salamat dito sa Quezon City. Kayo po, isa pamuhay niyo po ang inyong pong mabuting balita na aming pong tataglayin ng sa gayon po, O Lord. Kami po ay magliwanag din po sa sambahayan nito. Lord, maraming salamat po. Ito pong aming pong samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat na nagmamahal sa Panginoon Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Gusto pa, palapakan natin ang Panginoon sa mga ito. Hallelujah. Tayo umawag sa Panginoon, din ang magkamustahan, no? Na nandito na naman tayo sa araw na ito, sa araw ng linggo. Tayo magkamain, tayo magkamustahan sa piling ng Panginoon. Hallelujah. Thank you.
hula na tayo po'y magpuri sa Panginoon for 6 days tayo po ay nasa mundo. No, nagtrabaho tayo, nagpagal, talaga naman nagsikap tayong lahat at ngayon naman ay araw ng Panginoon ng pagpapasalamat para sa Kanya. So tayo pong lahat ay narito ngayon upang magpuri, sumamba, magpasalamat po sa ating Panginoon. So ngayon naman tayo po'y dadako sa ating pagpapasalamat sa pamamagitan ng ating mga testimony. Ayan. Sino po yung nais na magpatotoo? Ayan, ako po. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ko ni Kuya JM. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating Diyos na po. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi kahapon, nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng youth fellowship ng mga kabataan na kung kami sa labas. At yun, thank you Lord kasi naging successful yung gawain namin, no? Kahit na talaga di na namin napansin yung oras talaga, kaya ano na din talaga kami napauwi kasi talaga sobrang blessed talaga kami na araw na yun kasi nagsisharing kami mga kabataan just ayun kasi parang doon na din yung way namin na kahit pa paano makapag-share kami kahit kami lang, parang syempre doon naman ang start ang lahat na para magkaroon sila ng stepping stone nila sa na yun kasi naman yun, unti-unti na mag-level up yung nila, yung pag-share ngayon, di lang sila mag-share sa gawain lang namin, susunod mag-share na sila sa natin, midweek, mga natin. Yun, kaya papasalamat ako kay Lord na sa binaba niya pang salita na sa awit 66:12 na sinabi doon na idadaan tayo ng Panginoon sa apoy at tubig bago niya tayo dalhin sa kasaganahan na doon talaga na yung apoy at tubig na yun, doon daw sinasabi ni Lord na dadaan tayo doon kasi yun yung natin, doon tayo, ayun yung mga struggles natin sa buhay. Kasi doon tayo doon tayo hinahasa ng Panginoon bago niya tayo dalhin sa lugar na pinangako sa atin ng Panginoon na magiging masaya tayo, magiging maligaya tayo, no? Na gano'n naman talaga pag mga Christian life natin, di lang naman sa ating mga Christian, sa iba pang religion na dadaan talaga tayo sa iba't ibang pagsubok, no? Bago tayo dumating dun sa kasaganahan na hinahanap-hanap natin, no? Doon tayo tinitignan ni Lord kung deserving ba tayo dun sa bagay na yun. Kaya nagpapasalamat ako kasi yun yung binigay sa akin ni Lord na salita niya na sinare ko sa mga members ko na ayun, nagpapasalamat ako kasi di naman sila nahiya kasi nag-share sila kahit sabi na yung iba, onti lang yung sinishare. Sabi ko, sige, go lang kasi di naman tinitignan ni Lord kung mahaba o maikli. Basta ang tinitignan ni Lord yung puso mo kung ano yung gusto mong sabihin na ayun talaga yung gustong sabihin ng Panginoon na ikaw yung gagamitin ni Lord na kung ano yung naiintindihan mo dun sa salita ng inuba ng Panginoon. Kaya ayun, nagpapasalamat ako ng sobra kahit na ang daming nangyari kasi si Kuya Mike naiwan namin kasi hindi ko na-inform si Kuya Mike na nag-in-drive kami, parang grab siya. Nag-grab kami doon lahat. Papunta kasi mura lang naman, nasa 200 plus. Tapos si Kuya Mike, hindi ko na-inform. Tapos si Kuya Mike, nasa Pilcoa na. Ang expected niya, doon kami magkita-kita lahat, Pilcoa. Tapos ayun, si Kuya Mike, nagulat ako. Wala na siya sa Pilcoa, naglakad siya ng malayo. Tapos kami ni Jiran. Tapos si Kuya Mike, talaga ako kasi parang si Kuya Mike sinasabi niya, uwi na lang ako. Tapos ako naman kasi naman, sayang naman, tsaka pa rin naman may kasalanan din ako kasi hindi ko siya na-inform noon. Tapos sabi ko, kahit malayo, tinakbo namin ni Gerald simula Sunken Garden sa UP Diliman hanggang Pilcoa, tinakbo namin ni Gerald. Lahat ng nagja-jogging doon, nakikisabay. Ang kakaiba pa doon, kami, naka-pants, tas may dala pa akong bag. Nagja-jogging kami, pawis na pawis, tas ayun, basta masugol na ako si Kuya Mike kasi nahihiya din talaga ako ng sobra kasi ayun nga, una namin yung fellowship, tas kulang-kulang pa. Pero yun, sana yun sila Ate Hazel, si Ate Eileen, wala pa dito na naway sa susunod na gawain natin na sa labas, kompleto na tayo, Ate Tricia din. Tsaka
yun, every Saturday din talaga meron na tayong youth fellowship bago tayo mag-practice. Youth fellowship muna para bago tayo mag-practice, meron tayong nakain na salita ng Panginoon para nandun talaga yung guide ni Lord pag nagpa-practice tayo para meron tayong pagkakaisa. Kaya ayun ang pinapasalamat ko sa Panginoon, tsaka itong nagdaang week na daming pagsubok, pero yun, pinagkakatiwala ko lang lagi kay Lord kasi alam ko naman na siya lang ang makakagawa ng way kung paano ko lalagpasan yung problema na yun. No? Kaya ayun, hindi ko na iniisip masyado kasi pag iniisip ko masyado, lalo lang akong mga problema. Kaya ayun, lagi ko lang binibigay kay Lord, pinagpipray ko kay Lord, hindi ako kay Lord na ano dapat kong gawin para makayanan ko yung mga ganung bagay. Kasi ano naman ako, di rin naman kasi lahat naman tayo, di naman tayo may limitasyon din yung natin, kaya may times talaga na malulungkot tayo, pero huwag natin kakalimutan yung pangako ni Lord sa atin na lagi tayo sasamahan ng Panginoon sa anumang bagay. Sa naman tayo, sa pinakamasayang bagay natin, sa pinakamalungkot, nandiyan lagi si Lord. Kaya huwag tayong kakalimut sa Panginoon na tumawag sa Kanya pag tayo ay sobrang nanghihina, no? Lalo na pag, hindi lang syempre pag nanghihina, lumapit pa rin tayo kay Lord, kahit na tayo kay Lord, sobrang malakas na tayo kay Lord, huwag natin kakalimutan siya kasi syempre si Lord din naman yung reason ba't nandun ka dun sa posisyon na yun, kung bakit ka nag-fire na naman sa Panginoon, dapat i-continue mo lang, huwag ka nang babalik sa ginagawa mo dati, dapat ipagpatuloy mo lang para lalo kang pagpalain ng Panginoon kasi alam naman natin, lahat talaga ng pagsubok, diba, sa dulo nun, merong blessings talaga na inahanda si Lord kasi tinitignan niya kung deserving ba tayong lahat dun sa biyaya na yun. Kaya ayun lang po, pinapasalamat ko sa araw na ito. Thank you, Lord. Amen. Salamat po. Salamat sa magandang experience na ibinigay para sa mga kabataan. And I hope na talaga yung mga natututunan ninyo, no, talagang magmarka talaga yan sa inyo na habang lumalakad kayo, sabi nga, life is never without struggle. Laging meron niyang pagsubok, may trial. So, habang dumaraan tayo doon, hindi natin kakalimutan na hindi lang tayo yung lumalaban. And to the point, minsan kapag lowest na talaga na part ng buhay natin, it is God who fight for us. Diba? Talagang siya na talaga yung lumalaban para sa atin kasi alam ni Lord kung gaano tayo kahina. Kaya salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng heart na talagang sumentro tayo sa Lord. Kasi yun naman ang reason kung ba tayo nasa church eh. Gusto nating purihin ang Panginoon, gusto natin siyang pasalamatan. Kasi kung babalikan natin yung buhay natin, no, ang dami-dami na natin pinagdaanan, pero nakatayo pa rin tayo. Hindi dahil sa sarili nating lakas, kung hindi dahil mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen? Tunay pong napakabuti ng Panginoon. So sino pa po ang ganyan? Palakpakan naman natin ang Diyos. Nagagawa na sila. Kaya si Ate Becky po na po. Amen. Good morning po sa lahat, no? Talagang alam nyo, totoo yan, ang mga kabataan talaga ngayon pupusan talaga natin sa prayer. Kasi sila po kasi ang gagamitin sa generation, no? Kaya yung nagkaano si Mikay, talagang gusto kong lumipad. Kung mayroon lang akong pakpak, gusto ko nang lumipad, no? Kasi yung bang pag may mga sitwasyon tayo sa ating mga mahal sa buhay, tayo yung mga nanay na kahit hindi tayo magkakasama physically, pero nandoon yung puso natin. Kaya talagang alam nyo, ang tinuturo sa akin ng Panginoon tuwing may mga pagsubok, lalo na sa pamilya ko, kasi ang Diyos, nagtatrabaho kasi yan sa ating pamilya, no? Kasi gusto ng Diyos, abutin ang ating pamilya, maligtas ang ating pamilya. Yun talaga yung mindset ni Lord, no? Buong pamilya maipresenta sa harapan ng Panginoon. Kaya nga may mga struggle. Alam niyo po, tuwing may mga pagsubok ako na dumaan sa mga anak ko, sa mga apo ko, tinuturuan ako palagi ng Lord na umiyak lang ako ng umiyak sa Panginoon. No? Kaya nire-renew palagi ni Lord yung lakas ko. Kaya nga ako minsan magtataka ako sabi ko, Lord, yung sa edad ko, sabi ko, salamat Lord ha, kasi na-experience ko yung totoong buhay. No, totoong buhay na mabuhay sa mundo, sa daigdig. Kasi siyempre, nabiyuda ka na, wala kang inaasahan, no? Na hindi katulad noon, na mayroong nagluluto. Ako, mag-alaga lang ako ng mga anak ko, dahil taon-taon ako nanganganak. Ina-appreciate ko yung ginawa ng Lord sa pamilya ko at hanggang ngayon, ina-appreciate ko talaga ng buo, no? Na talagang ang pamilya ko talagang pinupupusan ko talaga yan sa panalangin. Kaya yung mga kabataan, no,
ako po yung mga kabataan talaga ngayon. Sabi nga, kung iba man ang kabataan ngayon, pero mayroon tayong banal na espiritu na laging nagtuturo sa atin. Paano natin sila i-guide? Paano tayo lumaban sa bundok ito na ating ginagalawan? Kailangan talaga nakasintro talaga ang ating puso sa Panginoon. Kasi yun lang talaga ang kailangan natin, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya dami kong na-experience, lalo na nasa labas ako palagi. Pero thank you talaga ako kay Lord kasi hindi niya talaga ako pinapababayaan. Lagi talaga siya, masaya talaga ako kahit sa kalagitnaan na para bang inisip ko in the spirit, yung binabaan sa ayong nasiraan kami, parang disyerto, no? Na parang gusto mo na lang talaga, Lord, tabangin ko, Lord, kasi talagang wala doong talagang walang katao-tao na ang binaba lang isang buong jeep kasi nga nasiraan. Kaya sabi ko, thank you talaga kay Lord sa pag-rescue niya. Talagang napakabuti talaga ni Lord. Pinaramdam niya talaga sa akin na sinamahan niya talaga ako. Kaya thank you talaga kay Lord kasi na-experience ko yung, alam mo yung sa pintuan pa lang, hindi ka na halos makaapa kasi sa sobrang puno ang yung minibus. Kaya nga ayaw kong sumakay sa mga ganyan eh. Sa jeep lang ako, nagtitis ako ng mainit. Pero yung araw na yun, talagang pina-experience sa akin ng Panginoon na para ka lang makapasok sa pinto kasi nga wala kang magagawa. Yun talaga dapat kailangan mong gawin. Kaya salamat sa Lord, nagulat na lang ako. Pinaupo na ang lahat, wala na, nag-alisa na mga at talagang doon ko sinabi sa Panginoon, Lord, napakabuti mo. Talagang ang galak ng puso ko, no? Ramdam ko sa tuwing nagbabiyahe ako papunta sa Krami, ramdam ko talaga ang pagsama ng Diyos sa akin. Kaya salamat sa Lord sa mga mahigpit na pagsubok sa pamilya ko. Salamat Panginoon kahit sa mga karamdaman dahil ang bubo naglaho. No? Thank you kay Lord. Maraming salamat Lord sa mga supplier na hinipon mo para kami pagpalain. Thank you Lord. Kasi alam niyo po, lahat yan ginawa yan ng Lord. Talagang lahat yan yan ng Lord, pagpapala yan, no? Kasi talagang alam mo, pagka makita ko yung wallet ko, sabi ko, Lord, alam mo, namamasahe ako, kumakain ako, siyempre, yung luho ko pa. Kaya, siyempre, doon ko na lang inaano yung sarili ko eh, dahil wala naman akong Sabi ko, Lord, salamat Lord. Kaya, sabi ko, ikaw talaga ang mapoprovide, hindi talaga ako pinababayaan ng Panginoon. At salamat, maraming salamat talaga sa Panginoon dahil ang Diyos, kapag sabi ko, humingi ako, pwede ba ganito Lord? Sabi ng Panginoon, ipoprovide niya. Sabi ko, Lord, thank you. Kaya purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa kanyang pagpo-provide, lalo na sa E&A, sa mga customer. Yan, kahit na Sabado kahapon, parang sabi ko, Lord, parang hindi Sabado. Wala mang effect yung pagtaas ng gasolina. Walang effect. Alam mo kung bakit? Kung may effect pa yan, dapat ilang piraso na lang ang tatakbo sa kalsada. Walang effect. Bakit? Ganyan ang Pinoy. Lumalaban sa buhay. Kaya salamat sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah. Tawagin po na ngayon si Ate Mel naman. Palakpakan naman natin ang payo sa buhay mo. Praise God, hallelujah. Ako naman po ay magpasalamat. Minsan lang ako magpasalamat. Pero sabi ni Lord, thank you ka naman sa church. No? Kaya maraming salamat kami doon sa mga blessing na binigay niya sa akin, sa ating lahat. No? Lagi ko po pinagpipili Lord na ako pababayaan. Higit sa lahat yung lakas po. Kalakasan. Kasi nga, hindi po biro. Bitbitin mo po yung isang sakong patatas, isang sakong sibuyas, bawang, at saka marami pong mabibigat. Sabi ko, Lord, ayaw mo magbuhat ko, ikaw magbuhat mo, please. Kasi hindi ako lalaki, babae po ako. Sabi ko, hindi mo po kaya po bigat-bigat Lord. Alam mo, kaya ko po. Opo, parang daan lang po, parang plastic lang ang binuhat ko sa lamisa. No? Tapos, pasalamat ako kay God kasi nga, may new arrival naman po ako ng mga damit, t-shirt, sando, pag-summer na po. Thank you po Panginoon, salamat po talaga doon. Sabi nga, sir, you're busy na lang, sabi gano'n. Sana Lord, makapansin ako. Kaya, purihin talaga ang Panginoon sa buhay ko at sa kagalingan. Ang sakit ko talaga katawan ko, Lord. Kaya, sana, I pray, Lord, hindi lang
sana pray na maging malakas ako at ganun ba? Yan. So, babae ako Huwag naman lumaki mga muscle ko. Lord, purihin ka talaga, Panginoon. Tinataas ko ang lakas ko sa iyo at ang lahat po na nagtatrabaho. Salamat po, Panginoon, talaga po. Purihin ka at sa kanalina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. In the name of Jesus Christ, Amen. Yes! Salamat sa Panginoon. No, babae po ako. Parang gusto kumanta ni ate. Ayan, salamat sa Lord kasi binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Di ba? Maraming blessing pa para sa iyo, Ate Mel. Marami pang blessing. Kaya, thank you, Lord. No, sino pa po? Meron pa po. Ayan, ang dami nila. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Mike Lamana. So, kaya, si Ate Jasmine at si Mario. Amen. So, nice ko din magpasalamat kay Lord. Yun nga sinabi ni Kuya JL kahapon. Talagang, sabi na, ang pagkakalam ko kasi, pagpapasok ng UP, doon ang pasukan, doon sa mga nagja-jogging, tapat ng Microtel, di ba? Ay, Iglesia tapat, meron dyan. Doon ako bumaba, doon ako pumunta. Tapos sabi, may masasakay pagbaba ko ng Pilcoa, masasakay pa din pala na, hindi ko alam yun. Kaya sabi ko, balik na naman ako ng Pilcoa nito, sabi ko na yung pa ako, tsaka yung nagreklamo na. Kaya, pero sabi ko siya, kayo na lang muna siguro. Sabi ko sa niya kasi, pagod na nga ako yung nilakad ko, ang layo pa. Tapos pabalik-balik kami, balik na naman kami doon. Buti na, sabi ko, pero binigyan pa ng Lord yung opportunity na matuloy pa din ako, no, at sama-sama kami mga youth na mag-bonding to. And salamat sa word din narinig namin kahapon, talagang lahat kami nag-share, no, na yun nga, minsan nag-iyak na rin kami na talagang napakabuti ng Lord despite sa mga nangyayari sa amin, sa buhay namin, no, though sabi nga doon, yung tamang sinabi na idadaan tayo sa apoy at tubig, yung sabi ni Kuya Jay kanina, na talagang nandun kung inano tayo ng Lord kung gano'n tayo kalalim at yung relasyon natin kay Lord. Kaya yun nga, grabe talaga kagabi. Grabe yung experience ko talaga, yung pinaka-forgettable moment ko talaga na nangyari sa buhay ko. Kasi usually sa dating church, kasi sumasama, camp talaga kami. Nagka-camp kami buong church talaga ng buong Samal. Davao Division, Samal Division, yung namin, by division kami. Kaya every yearly talaga yun siya, nagka-camp kami. Talagang unite lahat ng mga division ng church namin. Talagang doon, yun yung last encounter ko kasi kay Lord 2014, 15 yata, bago pumunta ng Manila. Tapos yun nga, talagang nakakamiss lang din yung mga camping, no, may mga makilala kang mga taga-ibang churches, same church, pero yung same mong pananampalataya pa, yung ka-church mo, talagang nandun doon mo ang last kong narinig doon na-encounter ko si Lord, sabi niya doon na, kasi may na-post talaga doon, sabi niya doon na, ang Lord nag-aantay sa atin, habang kung anong ginagawa natin, ang Diyos gumagawa ng bagay sa langit. Sabi nga doon, kung anong ginagawa natin dito sa langit, ganun din ang ginagawa natin. Dito sa lupa, ganun din ginagawa natin dito sa langit. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi sa ko na nakakamiss lang din yung ganung moment noon. And yun nga, nangyari ulit na nag-fellowship kami mga youth. Ngayon sabi ni Kajil na hoping na maging kompleto kami. Si Hazel, si Trisha. Akala ko talaga na nakasama si Trisha kahapon, wala pala. Pero hoping and pray na talagang kompleto kami lahat. Kasi yun nga, talagang doon natin na yung bond natin, yung mabibuild natin na relasyon natin sa isa't isa. Talagang, sabi nga, kung ano man mangyari, walang makakaputol nun. No? Talagang yung relasyon natin, tibay at hawak natin sa atin sa Panginoon. Kaya, yun yung talaga, yung masasabi na, hindi ko makakalimutan talaga yung experience na yun. Talagang,
Naglakad kami habang kagabi, palabas, naglakad pa din kami. Ito po yung pako, yung parang pako bumibigat na. Yung bigat ng katawan ko parang pumunta doon sa pako. Tapos dito yung tuhod ko nagre-reklamo na din. Kaya kagabi, ang layo pa talaga ng inikutan namin. Pero praise God, nakarating kami ng safe at maayos. Kaya yun lang sa Diyos. Congratulations once again sa ating mga youth. Talagang yung band, talaga kailangan talaga yon. So sino pa po? Si Mami Rose kanina. Ayan, sige, palagpakan naman natin ang Panginoon ka sa buhay ni Ate Hazel. Amen. Ayun nga, hindi na ako nakasama eh. Kasi, di ba, nag-ano pa sila, nag-plan sila, nag-12 o'clock. Eh, syempre, as a working ka talaga, may mga priority din na kailangan yung unahin. And then, kapag ganun talaga, pag may mga plano talaga, kailangan talaga, alam din ng iba yung oras. Diba? Para lahat nakakasama. Ayun nga si Ate Aileen din nga, hindi nakasama kasi sabi daw niya sa fans. Pero yun pa rin, papasalamat ako sa Panginoon na natuloy yung ganyan gawain sa mga yun. Kasi tagal na rin yung mga activity na ganyan na hindi nagagawa. Amen. Kasi kami ni Ate Jay noon, pupunta na kami sa mga parang concert, kung saan nag-iiyakan ng lahat ng mga kabataan. Talaga sinosurrender nila yung sarili nila. Kaya yun, papasalamat ako sa Panginoon kasi nung nakaraan, sumali kami ni Ate ng fun run. Ayan. Pasalamat ako kay Lord kasi inisip ko, sabi ko, ay baka hindi ko kakayanin kasi nga galing ko lang na yung na-spray na ako. Pero thankful ako kay Lord na natapos ko, na nakaabot ako dun sa oras na yon kahit na medyo matagal kasi sumasakit, pero salamat sa Lord. Ganun pala yung feeling na na nakatapos ka, kung saan naabot mo yung finish line. Amen. Kahit nung nagme-military din ako na nagbubuhat ka ng halos 20 kilos na bag, sako na bag, tapos may dala ka pang 2 rifle. Ganun pa na yun, no? Na yung sacrifice na sinasabi. Kahit sa pag-work din natin, di ba? Nagkakaroon din tayo ng sacrifice. Basta pag love mo yung ginagawa mo, tatapusin mo talaga siya, di ba? Kapag nandun ka na sa finish line, ay, ganito pala yung Lord, no? Ganito pala yung feeling. Kumbaga, binibigay sa atin ni Lord yung na maranasan natin yung kaginawaan ng bawat isa. Amen. Ganun pala yun na, ay, nagsimula ako sa ganito, tapos natapos ko yung gawain ko, di ba? Sarap sa feeling. Kahit sa mga estudyante rin na nandito rin, ang sabi ko na sa inyo din na tapusin yung pag-aaral ninyo, mag-aaral kayo ng mabuti. Kasi yung finish line na yun, pag naabot mo yun hindi lang yung kayo yung masaya, pati yung family nyo, di ba? Yung mga magulang nyo. Yun talaga yung nila yung parang pinakaregalo mo sa pamilya mo. Kahit sa pagsubok na dinadaan, lahat naman ng tao, di ba, dumadaan naman sa pagsubok. Amen. Kaya, at least doon sa pagsubok na yun, na nahasa tayo sa bawat isa. Amen. Kaya, thankful ako kay Lord, yun nga, para naisip ko, the author and the finisher of our life, di ba? Kaya salamat sa Panginoon na yung buhay na binibigay niya sa atin, na pinaparanas niya sa atin, mag-enjoy lang tayo. Kaya, thank you Lord sa kalakasan, tsaka sa blessings na binubuhos niya sa bawat isa. Kaya, thank you Lord. Amen. Amen. So siguro yung iba, next Sunday na lang kasi 9:40 na. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon sa ating lahat. Tayo po lahat ngayon ay umawi. Tayo po ay sama-samang magpuri sa Panginoon. Tayo po ay tumayo. At tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah.